Hindi naman masyadong halata pero aligaga talaga ako kanina at hindi magkanda-ugaga kung anong uunahin. Kagabi pa lang umuulan na dito sa amin at hanggang ngayon hindi pa rin talaga tumitila. May tumutulo pa naman dito sa amin sa kusina kaya medyo nahihirapan talaga akong kumilos dito. Dito kasi banda sa may lababo may tumutulo at kapag nilagyan ko naman ng pansahod ay hindi talaga ako makakakilos dahil napakaliit lang naman itong lababo namin. Nung tumunog nga ang alarm nagising ako hindi kaagad ako bumangon dahil ang sarap-sarap pa matulog, umuulan kasi. Pero kailangan na talaga bumangon at pagkabangon ko nagsalang kaagad ako ng sinaing tapos lumabas lang ako saglit para bumili ng pang-ulam na lulutuin ko. Bumili nga lang ako nitong isda, ipiprito ko sana kaya lang maliliit naman kaya pinaksiw ko na lang. May natitira pa naman akong manok na pangprito kaya yun na lang ang ipapabaon ko sa panganay ko. At para naman sa pang-almusal nila nag-request sila ng sandwich kaya ito ipaggagawa ko sila. Tamang-tama meron na akong ganitong sandwich maker. Nung una kasi sa kawali lang ako gumagawa ng sandwich nila kaya lang medyo hassle tapos hindi pa siya crispy. Kaya ito bumili na ako ng ganitong sandwich maker. Isinalang ko na nga muna ang ham na ipapalaman ko tapos nang naluto na ayan naglagay na ako ng tinapay. Dalawang sandwich na ang magagawa natin dito tapos napakadali lang talaga niya makaluto. Sonifer nga pala ang brand nito, ito ang napili ko dahil tingnan nyo naman yung design niya. Kusa na nga din siya naghahati sa gitna. Napakadali lang niya makagawa ng sandwich tapos crispy pa yung magagawa mo. Mura lang ang bili ko dito pero ang ganda naman ng quality niya tapos heavy duty na din. Bagay na bagay to sa mga palaging nagmamadali dahil ang bilis lang talaga niya makagawa ng sandwich. Perfect to kapag may estudyante kayo o kaya naman nagwo-work kayo tapos gagawa kayo ng pang-almusal, pang-merienda. Kagaya na lang kahapon ipinagawa ko nga din sila ng sandwich pang-merienda nila tapos ngayon naman pang-almusal at pang-baon na din sa school. Tapos eto nga paglabas ko umuulan pa din talaga at ang lakas pa din talaga ng ulan. Nagpapainit nga ng tubig ang mga anak ko para daw sa panligo nila pero sabi ko mas lalo silang babanasin. Hindi ko talaga sila sinasanay na mag-iinit ng tubig kapag maliligo. Dati nga sobrang lamig talaga pero yung panganay ko naliligo pa din kahit na malamig at hindi talaga siya nag-iinit ng tubig dahil nasanay talaga sila ng walang mainit na tubig. Kanina yung pangalawa kong anak na nagre-request sabi ko wag na lang. Pagkatapos nila mag-almusal inihanda ko na nga din ang mga pambaon nila tapos eto hinugasan ko na nga tong mga hugasin sa lababo. Eto nga mga ginamit ko sa pagluluto para naman wala na akong imisin dito sa kusina at sa salas na lang ako maglilinis kapag nakaalis na ang mga anak ko. Pero sa totoo lang hindi talaga ako magkanda-ugaga kanina dahil nagising nga ang bunso ko at nagliligalig talaga siya. Masakit siguro ang tiyan dahil nagliligalig nga siya pagkagising tapos nagpupuh nga din. Tapos hindi pa nga ako tapos sa ginagawa ko, hindi pa nga din ako tapos magluto. Pero buti na lang maya-maya tumahimik na din at naglaro na din. Tapos eto mga anak ko, basta bago pumasok, binoblower ko muna ang mga buhok nila dahil iniipitan ko nga. Ang pangit kasi ipitan kapag basa pa ang buhok. Namamaho kasi yung buhok kapag iniipitan na basa. At dahil sobrang lakas pa nga din ng ulan, tapos etong tricycle namin kahit may trapal ay umaampiyas pa din. Kaya nilagyan ko na lang ng kapote itong pangalawa kong anak tapos etong panganay ko nag-jacket na lang. Maglalaba pa nga sana ako ng mga binabad kong puti kaya lang hindi na ako nakapaglaba dahil maghapon talagang umuulan. Tapos eto hindi pa nga pala ako nakakapaglaga ng kape kung kailan magkakape na kami saka ako pa naalala.